Hi guys, for today's video, ngayon mag-vlog ulit tayo mga idol. Explain natin kung ano ba ang ibig sabihin ng count me in at resbakan at ano pa yung tawag doon, sub for sub. Itong vlog na to ay gusto ko lang mga makatulong sa tulad sa akin na as a baguhan at saka sa mga nagsisimula pa lang diyan, shout out diyan. Pwede niyo ito panoorin at saka itong vlog na ito, ipapakita ko naman sa inyo yung mga yung narating natin dito sa pag-vlog. Makikita niyo naman yung ano niya mga idol, yung kung saan natin nakuha yung sub at saka count me in at saka resbakan. Sa totoo naman talaga, kung hindi talaga ako dyan dumaan, hindi tayo dito darating ng punto na kumbaga sa hindi naman to pinagmamayabang natin, hindi naman tayo gusto ko lang ma-motivate, kung tutuusin mga pang ano ko na to, pang 7 ko na tong sahod na to, waiting na lang tayo sa cut off ngayong ika-1 kasi nagbago na yung cut off. At saka ang ano ko lang naman, ang paalala ko lang naman dito sa pag-vlog ko na wag po natin pabayaan na maggawa ng content at at saka pagkatapos natin gumawa ng content, doon tayo makipag-engage at sapursap at saka makipagdikitan. Promise talaga mga idol, itong vlog na to gusto ko lang talaga makatulong sa mga baguhan at saka maisip nyo na ganun pala dapat para tayo ay makasahod. At saka unang-una sa lahat, ipapaliwanag ko po dito guys, hindi naman tayo dito ang ipapaliwanag ko lang po dito mga idol, tulad sa mga malalaking vlogger na tigilan nyo na raw yung sub for sub kasi bawal daw, at saka wag kayong watch to watch kasi bawal daw. Kasi to sa tutuusin naman talaga, kung para sa akin talaga, base sa aking experience, yung mga ganyan na nag-vlog na sabi nila na bawal sa pursap at watch to watch. Tingnan nyo, parang para sa akin siguro sa 100% siguro mga 10% lang yata nagwa-watch, pero hindi nga yata hindi nagwa-watch, kundi sila lang yung wina-watch po natin. Buti nung dati nung pinanood ko yung mga ganyan, hindi po tayo doon na hindi po natin sinunod kasi kung tutusin naman talaga, unti-unti tayong ini-scam mga idol. Kasi sa totoo lang naman talaga, yung tulad ng mga ganyan, sasabihin na sa pursab at saka risbakan, hindi daw pwede kasi ang mangyayari doon, unti-unting brainwash yung sa dito sa pag-vlog na hindi ka nagaganahan, babagsak ang performance mo, tapos hindi ka makakakuha ng views. Bakit ko nasabi mga idol? Kasi once na mag-watch ka sa kanilang vlog, tapos ang mangyayari doon, sasabihin nila pagkatapos, malapit na matapos, sabay ganun, kung nagustuhan nyo itong vlog, please subscribe. Ay naku po, kasakit naman, napakasakit naman. Bakit ko nasabi na napakasakit? Kasi ang tendency nun, pag sinab mo sila, ang mangyayari doon, like for example, i-watch nyo siya at saka nakasab na kayo sa kanya, unti-unti na siyang, yung mga updated na mga video niya, unti-unti na niyan lalabas sa account mo dyan sa channel mo. Tapos, ikaw naman, kasi as a baguhan, imo-monitor mo siya, yung mga bago, ay, papanoorin ko. Tapos, ganun-ganun pa rin yung explain niya, ganun-ganun. Kaya ang mangyayari doon, bababa yung performance mo kasi hindi ka gaganahan. Kasi ang gagawin mo lang, gagawa ka ng content kasi sabi nila, gumawa ng content. Pero as tayo na mga baguhan, in-explain ko po, hindi man tayo artista, hindi man tayo kilala, kaya ang nararapat talaga, samahan natin ng diskarte. Kasi bakit ko nasabi na samahan natin ng diskarte? Puro pareho lang yan sa tindahan mga idol. Once na baguhan ka pa lang, samahan mo ng paglalako. Samahan mo ng pakikisama at saka kwento na, uy, may bago akong bukas ngayon na tindahan, ganun-ganun. Para ang paninda po natin mabili. Puro pareho din yan dito sa YT. Kumbaga sa bago lang tayo dito sa YT, dapat ang importante magpakilala tayo. Pumunta tayo sa sub for sub at saka sa watch to watch.
Ang importante lang, ang tutusin naman talaga, hindi naman talaga nakabase sa views, kundi ang pagsasahod natin dito, nakabase yan sa super chat, sa member, at saka sa ads. Once na makuha mo yan, mati ka sa sahod. Promise ako, hindi man ako malaking content creator as a baguhan kasi mga siguro sobra pa lang ako 1 year, pero yung sahod ko naman umabot na tayo ng 7. Kasi bakit ko nasabi na 7 na ang sahod ko ngayon? Kasi ano na talaga, puno na siya, kundi antay na lang tayo ng cut-off. Sana all. Kaya yun po, ang may advice ko lang sa mga kapwa content creator, na wag po kayong maniniwala. Promise, promise po talaga. Kasi buti kung kasi kung tutusin naman talaga, nagdaan din yan sila, nagdaan. Kundi hindi lang nila aminin na ganun talagang realidad. Kasi ang nila, hindi nila inaamin kasi makakagawa na sila ng content. Tapos makakapang-scam na bawal sub for sub, watch to watch, at count me in, bawal daw. Kasi bakit nila nasabi? Para lagi tayong mag-updated sa kanila. Tapos sabay ganun, kung pwede isub nyo dyan isub nyo naman kung nagustuhan yung video. Ay yun, naku po, nakakasakit naman. Pero no problem para sa akin naman po mga idol, tulad dyan sa mga video ko, talagang hindi ko man 100% sila na re-reply, hindi ko man 100% na ma-watch. Pero pag winatch ko naman sila, hindi naman lugi kasi talagang bibigyan ko talaga. Once na mag-watch sila sa akin ng video, 30 minutes, baka ang i-watch ko sa kanila, gawin ko ng, doon ako sa live mag-watch, tapos gawin ko ng 3 hours or 1 hour. Malaki po ang tulong. Kasi ang gusto ko talaga iparating nito, makatulong talaga ko sa mga kapwa content creator natin, mga maliliit. Kaya ikaw, kung para sa akin, ikaw kung nanonood ka nito, tapos ka ng sub for sub, ang may sabihin na bawal, ang may papayo ko lang, kung mahina-hina yung views mo diyan, mahina-hina yung engagement mo diyan, yun ang sinasabi ko, na samahan mo na yan, count me in and sub for sub. Promise yan, hindi po talaga ako, hindi ko po to gawa-gawang kwento, kundi mamaya ipapakita ko talaga kung saan nanggaling yung sahod natin, kung ano kataas ng duration natin, yung kung gaano kataas yung performance natin na nanggaling sa watch to watch. Kasi kung tutusin naman talaga, sino magwawatch sa akin? Hindi naman ako artista, hindi naman ako kundi ang kadalasan ko lang naman talaga mga vlog na ma-inspire kayo na kung ano talaga ang pinagdaanan ko dito sa YT, sinishare ko talaga. Hindi po ako dito na medyo sumahod na tayo, gagawa-gawa lang ako ng content na makakuha tayo ng views at makasahod. Kundi ang akin talaga, makatulong sa inyo at saka makaguide. Sa tutusin naman talaga mga idol, hindi talaga ako na tatamad mag-reply, mag-watch. Kasi kumbaga sa mga idol, diyan nakabase yung sahod natin. Once na hindi, tama rin ako mag-reply sa inyo yung mga PM nyo sa akin na, Sir Richard, paano ba ito? Ganun-ganun. Tapos, tamad ako ngayon mag-watch ng live. Tamad ako ngayon. Saan ako kukuha ng sahod? Kasi sabi nga naman, pag masipag ka, papagpala ka. Kasi makaka-receive ka ng mga blessing. Kasi kung sabi nga naman, kung makatulong ka, syempre, kahit man walang kapalit, pero kadalasan, to be honest mga idol, ako talaga, pag once na nagwa-watch ako sa kanila, tapos binibigyan ko sila ng magandang performance, naku po, mga siguro 60%, 50%, binibigyan tayo ng kapalit. Minsan binibigyan tayo ng super chat or member. Pero doon pa lang, nagpapasalamat tayo. Shoutout nga pala dyan sa mga super chatter natin, yung mga members natin, lalo na yung mga matatagal. Salamat talaga, at saka sa mga viewer. Hindi pa ako dito aabot sa pag-vlog at saka na makakasahod tayo ng ganun. Kung tutusin talaga, malaki-laki na talaga yung sasahurin natin. Kumbaga sa malapit na tayo sa $1,000. $1,000 sa ngayon, yung value mga idol nasa 58 pesos sa Pilipinas. Mga siguro kung palitan na talaga, mga makukuha natin 56. Yung 56, yung natin, kung makakuha tayo, target tayo makakuha ng $1,000,
ang equivalent to 56,000. Ay grabe mga idol, makakapagnegosyo ka na dyan, makakapabili ka na ng motor, makakabili ka na ng cellphone. Pero ang unang-unang tips natin, pag once na makasahod tayo, unahin talaga natin yung priority natin. Kung baga sa ano, basta importante lang makapag-vlog tayo dito at saka makapagbigay tayo ng inspirasyon na makatulong tayo sa kapwa content creator, mahalaga na yun. Pero once ikaw na baguhan ka pa lang, pwede ka hindi ka muna mamili ng gadget na mamahalin, kasi tutusin talaga dito sa pag-vlog, marami kang pagdadaanan ng mga pagsubok. Minsan sasabihin mo, ay hindi na ako ganun mag-vlog, sayang po yung mga binili natin. Pero kahit kung ano lang yung mga kakayahan natin kagamitan na makaka-vlog tayo tapos makakakuha tayo ng views, ma-inspire tayo. Wow, grabe mga idol, kahit simple lang yung cellphone ko, kahit pate-pate yung cellphone ko, okay lang, nakakapag-vlog ako tapos nakakakuha ko ng views. Promise talaga, kung tutusin talaga, kung hindi ko talaga ginamit ang sub for sub at saka count me in at resbakan, sa ngayon hindi pa ko talaga sasahod, promise. Kasi ako talaga dito sa YT, ni minsan wala ko isang kakilala na pumasok ako dito. Pero pumasok ako sa mga live, pinakita natin ang maganda nating pakikisama at saka yun ang sabi nga naman, organic talaga na pakikipag-engage. Kasi sabi nga naman, pero masasabi ko yun na posible, masabi ko na bawal yung sub for sub kung makikipag-pick engage ka. Kasi pag nakipag-engage ka, ang mangyayari doon mga idol, mapapawal talaga yan. Kasi ang mangyayari doon, bababa ang performance mo, bababa yung duration to play ba yun, yung tawag doon, kasi bababa yun. Pag once na bumaba, bababa yung performance mo, hindi ka na i-recommend ni YT, hindi ka na i-recommend ni algorithm, ang mangyayari, bagsak ang performance mo. Kaya ako talaga, pag once ako tumulong ng kapwa content creator ko, pag like for example, gusto ko siya tulungan at saka medyo tayo, makikipag-engage. Kung hindi ko kaya tapusin yung 30 minutes, doon lang muna ako mag-play sa 5 minutes. 5 minutes or 10 minutes, kayang-kaya ko. Kasi ako talaga, pag nag-play ako ng 5 minutes or 10 minutes, tatapusin ko yan. Kasi kahit umabot, lalo na pag monetize na, kasi nakabase tayo sa ads tayo nakabase yung sahod natin. Pag monetize, makikita nyo naman, ipapakita ko yung mga kinita natin dito sa ads at saka sa promise, kung tutusin talaga, hindi talaga ako niyan kikita kung hindi tayo makipag-watch to watch. Sabi nga naman, hindi ka talaga gugustuhan ng kapwa content creator, hindi talaga yan tatapusin yung video mo ng kapwa content creator mo kung ikaw mismo ay magulang. Kung magulang ka talaga, kung mapang-isa ka talaga, pag nakilala ka ng kapwa content creator, ay ito si Richard Sarno, ay alam ko na yung gawain nito. Pag pumapasok sa video tapos sabay comment tapos alis na. Pag kasi nababase, nalalaman natin talaga kung sino talagang nakikipag-engage ng isakto. Pag nalaman na ganun talaga ang gawain mo, masisira ka na talaga. At saka, ang may papayo ko lang dito mga idol sa itong vlog na to, dapat maging honest lang tayo. Kung gusto mo maging successful dito, kung gusto mo maging sumahod ka ng buwan-buwan at saka lumaki ang sahod mo at saka pagkatiwalaan ka, maging honest lang po tayo. Lalo na pag like for example, nandun tayo sa mga live, tapos sasabihin na, yung iba nagsasabi na sub na pero hindi naman nag-sub. Ang mangyayari dun mga idol, pag talaga, nalalaman talaga yan. Sa kahuli-hulian, sa kahuli-hulian, like for example, ako nagsabi na ako talaga, hindi po ako ako na content creator, hindi po ako mapagsamantala. Lalo na sa mga baguhan, like for example, sa mga baguhan, kung mo yung mga baguhan, sabi no, ay sige, okay lang to kasi bago lang to. Sige. Kasi ako, nagdaan din ako sa bago. Lahat naman tayo nagdaan sa pag-vlog natin dito. As ako bago, talagang tayo. Kumbaga, iniisan tayo. Linalamangan tayo, sabi, ay sub kasi hindi ko pa talaga alam.
Pero nung pumasok ako sa FB, nung pagpasok ko sa FB, yun nalaman ko doon yung mga mapang-isa at saka manluloko at saka scam dito. Nalaman ko. Nung nagka-problema yung FB ko kasi yung pending ko sa FB nasa $385. Grabe, laki. Pumasok na ako dito sa YT. Pagpasok ko sa YT, kung anong gawain ko dito dun sa FB, kumbaga sa kinapi ko dito sa YT. Sige, pasok ako, sub kabmiin. Kasi yun talaga, engagement. Ginamit ko talaga ang engagement kasi tutusin talaga, diskarte talaga. Ginamit ko yun kasi ang ano ko dun, kasi hindi ako artista, hindi ako sikat, hindi ako kilala. Kaya ginamit ko talaga yun. Sabi nga naman, diskarte, utak ang gamit dito. Kundi, hindi kagalingan. Kasi kung tutusin naman talaga, kung ikaw ay bago, promise hindi ka makakagawa ng quality content. Promise. Promise. Depende na lang. Mayroon din. Hindi ko naman sabihin mayroon din nakakagawa pero patsambahan lang. Kasi base sa experience ko, dito pag pumasok ka na sa social media, pag once na baguhan ka pa, hindi ka pa talaga makatarget. Pero pag tumatagal ka ng patagal ka, nadidiscover mo kung ano yung kakayahan mo dito sa YT. Like for example, tutorial, or cooking, or ano. Pero pag baguhan ka talaga, mangangapa ka talaga. Ay magtututorial ako, ay magluluto ako. Pero para sa akin the best ko na advice na kung gusto mo ma-monetize, kasi ang importante talaga, ginamit ko ang sub at saka count me in ng hindi peak engagement. Kasi sabi ko, once na ma-monetize tayo, doon na tayo makakapag-focus kung ano yung niche natin. Kasi pag once na makapag-focus tayo ng niche, doon na gagalingan na natin. Kasi pag nakagawa tayo ng video, kahit 10 views lang, may na tayo, may income na tayo. Kasi ang pag-monetize na tayo, kahit 10 views lang, may ads na talaga. Pero pag wala ka pa, kapag hindi ka pa monetize, kahit mag-viral ka pa, kahit mag-ano ka pa, hindi ka talaga sasahod. At saka, yung mga baguhan dyan, nagtataka dyan kung bakit may ads na sila, ay yung iba, sabi nila baka sasahod na ako. Hindi po yun. Kundi, matik talaga yan. Once naka 100 tayo views, ang mangyayari dun, magkakaroon na tayo ng ads. Kasi, yun talaga ang naano ko. Kaya, ikaw, at saka, nung una-unang mga vlog, na-mention ko rin to na, need po talaga natin na mag-screencast live. Kasi ang screencast live, napakalaking halaga. Ito inulit ko lang uli kasi yung mga, hindi naman lahat nagpapakapanood ng mga vlog ko para makatulong talaga tayo. Yun po, ipinaliliwanag ko sa inyo yung sub at saka count main at resbakan, epektibo po yan, promise. Ipapakita ko sa inyo yung kinita natin at saka yung kung saan galing yung views natin. Kung tutusin talaga, yung views natin galing talaga sa sub at saka sa watch to watch. Basta importante lang, bigyan mo ng magandang engagement. Sabi nga naman, kung ano ang binigay mo, kadalasan talaga ang balik, ganun din ang balik sa iyo. Pero kung like for example, dumarating talaga to sa kasi hindi talaga ito maiwasan. May mapang-isa, may mauutak, may mamonetize, may hindi pa monetize, at saka mga baguhan. Ganun talaga. Nangyayari talaga. Pero ako, pag once talaga ako magbigay ng engagement, isaktuhan ko talaga na makakapagbigay tayo ng eksakto. Hindi po yung peak engagement na gaganyanin ko. Kasi may panahon, yung mga natin, kung sabi nga naman, kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa iba. Yun lang po. Kasi, bakit ko yan na-explain, ang nangyayari dyan, pag halimbawa, may mautak talaga. Pero, base naman sa aking, kasi medyo tagal na tayo, magwa 1 year na tayo, pang-7 na tayo dito sahod. Base sa aking pagbubusisi mga idol, yung mga ganyan gawain na halimbawa makikipag-engage sila, mag-play ako ng 10 minutes or 15 minutes or 30 minutes, tapos ang balik nila sa short video, doon pa lang mahalata mo na ay naku ito.
Pero base sa pagmo-monitor ko sa mga ganyan na kapwa content creator hindi nakikipagtulungan, ang nangyayari, yung iba hindi na mo-monetize, yung iba monetize na, hanggang ngayon hindi pa rin sila sumasahod. Pero base sa aking experience, hindi naman siya ganun kagalingan, hindi naman siya maano sa ano, pero kung sa pakikisama magaling siya makikisama, tapos napakabait niya at saka napakasipag niya mag-engage, nakakasahod siya. Tinatalo pa ako. Bakit ko nasabi natalo pa ako niya? Kasi nakikita ko sa mga post niya na salamat, salamat sa mga generous na nag super chat na nag-send, kasi binibigyan. Kasi kung tutusin naman talaga, hindi lang tayo dito sa sahod sa YT ng views, kundi marami dito yung oportunidad na ikakaganda ng channel mo. Isa na doon, super chat, at saka membership, at saka yung mga ads. Yun po, tapos pag ano, magaganda talaga yan pag nakuha mo yan. Pero pareho ako. Kasi ako naman talaga, to be honest, aminin ko, kumbaga sa ano, yung 1,000, yung mga siguro 800, mamaya ipapakita ko yung kabuuhan na nakuha po natin dito sa pag-vlog. Base sa ano ko, mas malaki talaga ang sinasahod natin sa super chat. Magpapakatotoo ako kasi baka sabihin na, uy, ang yabang nitong ano. Oo, kasi super chat at saka sa ano, membership, at saka yun sa mga ads, sa mga views, watch to watch. Kasi ano pa doon, kasi magwa-watch ako sa kanila. Malaki, promise guys, malaki talaga ang tulong ng ano, watch to watch at sub for sub. Kasi ang naisip ko doon, bakit ko siya na sabi na malaking tulong, lalo na pag monetize ka. Pero pag hindi ka pa monetize, sipagan mo lang, kasi bubus talaga yan ng blessing. Bakit ko yung nasabi na malaking tulong? Kasi like for example, super chatter siya. Siyempre ako masipag. I-watch ko siya ng mga 10 video. Tapos tatapusin ko talaga yan. I-watch ko yung video, tapos yung mga live, i-watch ko siya. Katapos ang mangyayari dun, kumbaga sa ano, hindi naman ako nag-aantay ng kapalit. Kumbaga, sipag lang ako. Kasi ganun talaga ako. Kumbaga sa ano, hula-hula lang. Kumbaga sa ano, hindi inaasahan na kung may kapalit or wala. Pero base sa aking ano naman, umaabot naman sa 70%, 80% yung may kapalit. Kasi sabi nga naman, ang kagandahan doon, nagsisend sila ng ano na, ay napakabuti mong ano, nakakatulong ka. Nagsisend ng minsan $2, $5. Wow, grabe, nakakatuwa. Yun po talaga mga idol. At saka ang kagandahan pa doon, magsisend pa sila, katapos iwa-watch pa nila yung video ko. Makakakuha pa ako ng income sa video, sa ads. Nakakuha pa ako ng palipad nila. Ay, grabe. Grabe talaga. Hindi ko talaga base lang sa aking experience ha. Kaya kayong mga baguhan dyan, huwag kayong maniniwala na ano, na ini-scam lang kayo ng mga malalaking content creator kasi gusto lang nila na sila ang sumahod. Yun. Huwag kayong maniniwala na sabi nila na wag, tigilan nyo na yan, na sub for sub, count me in, tigilan nyo na yan kasi ganun ang mangyayari. No, kundi gawin nyo yan. Kasi sabi nga naman, parang dito sa social media, negosyo din yan. Kasi halimbawa makipag-watch to watch tayo nasa US, syempre, yung magwa-watch doon sa US, commonetize na tayo, yung ibibigay na ads galing sa kanila, malaki ang marireceive natin na revenue. Kaya bakit nila nasabi na tigilan nyo na yan, bawal na yan? Kasi gusto nila na sila lang ang umangat, gusto nila sila lang sumahod. Kasi ikaw, sabi nga naman, ikaw, di-discourage ka talaga kasi gagawa ka ng content, hindi mo pa naman nakakabisado dito sa social media kasi bago ka pa lang, gagawa ka ng content, gagawa ka. So, mangyayari doon, kahit ano pang gawa mo, tapos ano, kulang ka pa rin kasi hindi ka makipag-watch to watch, hindi ka makipag-sub for sub.
Pero paalala lang po ha, ito po na aking vlog, kumbaga sa pinaliwanag ko lang sa inyo na maintindihan nyo. Ang maipaalala ko lang po, wag po natin pabayaan yung channel po natin na gumawa tayo ng content natin. Ang may advice ko sa inyo, kung wala pa kayong magawa ng content, hindi pa tayo makapag-target ng ating niche kung ano talaga yung niche natin. Kahit napakasimple lang guys, nandito ako, naglalaba ako, hi guys, nandito kami sa travel, ganun. Pag nakasave ka ng 10 minutes, pwede mo na yan i-upload. Katapos, pag na-upload mo na siya, makipag-engage ka na. Para makakuha ka ng views. At saka, mag-screencast live ka. Kung mahilig ka naman magluto-luto or kasi kung babasihin sa screencast live, malaking tulong. Ito po ay aking vlog, kundi ang akin talaga, taos puso po na gusto ko makatulong sa inyo. Kaya sabi nga naman, kung nagustuhan nyo itong vlog, nasa inyo na lang kung pupusuan nyo ako or okay lang, sapat na sa akin. Kahit i-like lang, kahit mag-comment kayo, para mabalikan ko rin kayo. Ma-engage ko rin kayo, ma-watch ko rin kayo, at mabigyan ko kayo ng magandang engagement. Okay na yun para sa akin. Pero kung mas maigi, kung isasub nyo ako, lalo na hindi pa nakasub sa akin, mas the best. Kasi pag nag-sub ka sa akin, isasub kita. Pag naggawa ka ng content, mag-notify sa akin, kaya pindutin ko yung notification, iwawatch ko yan. Ako naman talaga, wala ako pili, pero hindi naman sabihin na 100% na babalikan ko. Baka may mag-react dyan, sabihin na, uy, sinungaling ka, ako nga, hindi mo pa na-watch. Pero sa ngayon, hindi man kita ma-watch, mga 3 to 4 days or 1 week or 1 month, pag araw-araw tayo dito sa social media, pag natsambahan ko talaga yung comment mo, ay nag-comment pala to, ay hindi ko pa to na-reply, i-reply talaga kita, bibigyan kita ng magandang comment. At sabi nga naman nila, para hindi ma-spam, wag na lang natin sabihin na done sub na po or kundi kasi nakikita naman natin yan kung hindi talaga pick engage yung nagwa-watch, kasi yung comment niya nabase sa iyong video. Kung ang comment niya base sa iyong video, it means tinapos talaga niyan. Hindi, no need na to magsabi na done subscribe, kasi baka ma-spam pa. Baga ganun. Pero para sa akin, hindi naman siguro. Kaya, yun po, yung mga malaking vlogger na, mga ganon, na bawal yung sub for sub or lagi kong pinaalala na huwag kayong maniwala. Totoo po, promise. Ipapakita ko naman yung mga natin, yung ebidensya natin, kung saan tayo sumahod, saan, yung mas malaki, yung nakasub sa atin mag-watch or hindi nakasub, makikita nyo naman. Tsaka, makikita nyo yung revenue ko at saka yung mga makikita nyo naman. Kaya kung nagustuhan nyo itong vlog, marami pa ako dyan mga vlog, mga hindi man ganun perfecto na vlog. Marami kayong matututunan at saka hindi pa ko tayo nagyayabang, kundi isinishare po natin yung totoong na karanasan natin dito, at saka paano tayo sumahod, paano ganun, at saka paano tayo tumulong, at saka makipag-engage at sa pursab at dikitan. Ipapakita po natin. Kaya salamat sa mga laging nagsusupport sa aking vlog, at saka sa mga super chatter natin. Salamat po, at saka sa mga membership natin, lalo na yung mga matatagal. Salamat po. Hindi po ako dadating dito sa YT, hindi po tayo sasahod kung hindi galing sa inyo. Kaya salamat po talaga sa inyo. At saka kung nagustuhan nyo itong vlog, nasa inyo na lang kung pwede nyo ako isub. At kung mapupwede, mas maganda pa rin, samahan natin ng, kumbaga sa please subscribe my YouTube channel. Kasi kung tutusin, kung hindi tayo magsabi na, sabi nila nagmamakaawa daw pag sinabi na please, pag hindi po natin samahan ng please subscribe my YouTube channel. Kumbaga sa yung YouTube channel ko pala mga idol, Richard Sarno. Pero yung isang channel ko, ipamumonetize ko pa lang, Biboy19. Pero kung itong dalawa isub nyo, Richard Sarno at saka Biboy19, babalikan ko kayo. Kaya kumbaga sa dapat may sama din na lambing na, please subscribe my YouTube channel. Hindi naman tayo nagmamakaawa, kundi mas maganda pa rin na mga, like for example, please pahingi po, please pasuyo po, mga ganun po. Dapat may please po. Kaya salamat, yung mga, kung sino man nakapag-watch nito, makakuha man lang tayo ng 5 views or
10 views, sapat na yun para sa atin. At least nakakuha tayo ng views. Kaya salamat. Sana nagustuhan nyo itong vlog. Please subscribe my YouTube channel, Richard Sarno and Biboy19. Salamat po sa laging suportan nyo sa akin. Thank you so much. Hindi tayo darating dito at hindi tayo at saka hindi tayo sasahod kung hindi galing sa risbakan at count me in at saka ano ba yun yung tawag doon, dikitan. Hindi tayo darating dito kung hindi natin yan. Kaya yun, dapat talaga diskarte talaga. Hindi tayo abot dito kung hindi natin samahan ng diskarte. Kaya wag na kayo magpa-scam sa mga malaking creator na bawal ganun. Wag kayong matakot kundi subukan nyo. Basta may papayo ko lang na hindi tayo makalabag dito sa YT. Wag po tayo mag-upload ng sariling video. Wag po tayo, sorry po. Wag po tayo mag-upload ng hindi sa ating video kasi diyan talaga tayo malilintikan. Wag tayo mag-upload ng tapos ang mapapayo ko, wag po tayo mag-double upload. Panatiliin natin na mabantayan natin na wag tayo mag-double upload kasi once na mag-double upload tayo dito sa YT ng video po natin, marireuse tayo. Ang diskarte ko mga idol, maipapayo ko sa inyo para hindi kayo ma-reuse at saka hindi kayo ma-double upload. Once na ma-upload nyo na, like for example, nag-upload ako ngayon sa short video. Once na ma-upload mo na siya, i-erase mo na talaga siya. Para hindi mo na siya parang hindi ko pa ito na Kasi minsan kung ini-edit natin, nababawasan natin, naisip natin na hindi pa natin na-upload to. Para hindi tayo ma-double upload, i-erase mo na siya. At saka kung gusto mo talaga yung, like for example, nagluto ka itong menu, gusto mo talaga ito magamit kasi yan ang ginagawa ko. Para hindi ka ma-reuse, para hindi ka ma-double upload, gumamit ka ng ibang, like for example, nag-upload ka sa TikTok, nag-upload ka sa FB, gumamit ka ng ibang cellphone. Halimbawa, itong isang cellphone ko, ito yung gagamitin ko pag vlog dito sa channel ko, sa YT. Ito yung gagamitin ko pang upload. Tapos kung halimbawa mag-upload pa ako sa FB, mag-upload pa ako sa TikTok, mag-upload pa ako sa isang channel ko sa YouTube, gamit ako ng ibang cellphone, videohan ko iba ko. Kasi at least nakapag-effort tayo. Hindi pareho talaga yung video, pero pareho naman siya ng menu, pero ibang ginamit natin na gadget. Basta importante wag po tayo mag-double upload sa isang video. Dapat i-erase po natin. Like for example, nagamit natin screencast live, na-upload natin long form video, na-upload natin sa short video, i-erase na natin siya kasi para hindi natin ma-double upload. Ayun lang po. Salamat po. Napahaba yung explanation natin. Salamat mga idol. Thank you so much. Love you all sa solid supporter natin dyan. Thank you so much. See you next vlog. Thank you so much.